Mapapatawad mo ba, sir? Itong dalawa, ako nang hinihingi ng patawad para sa kanila. Gusto mong bigyan ng leksyon itong dalawa, sir? Okay. So, wala po kayong puwang sa inyong puso na patawarin itong dalawa? Yan ang sagot ko sa chairman ng barangay chairman. Yeah, so gusto mo, sir, parusahan sila na dapat matuto. Parang ganon. Oo, para yung sir. Ganito lang po, sir. Tutulungan ko silang, maninindigan po ako sa kanila. Total, ayaw mo magkaroon ng patawaran. Lalaban na po kami, sir. Tatayo ako sa kanila. Dahil ayaw mo makipag-areglo, di sorry na lang, hindi kita kaibigan. Dito tayo ngayon magtutuos. Ako'y handang makipagkaibigan sa iyo. Pero kung gusto mo talagang laban, lalaban ako para sa kanila. Nagtrabaho siya ng 2 linggo sa construction para lang may pamasahe kami papunta dito. Para lang makahingi ng tulong dito sa kay Sir Bentolfo na sana po matulungan kami. Malabas yung katotohanan na talagang hindi namin ginawa. October 28, nung may bagyong Paeng, tumaas na yung tubig. Umapaw lahat yung mga palaisdaan. Kahit na sinong may-ari ng palaisdaan nung time na yun, walang natira. Paano namin ma-harvest? Kahit yung sakay mayor na palaisdaan, kahit na sino doon, sakay kapitan, kahit na sinong kapitan na may palaisdaan, walang may nakuha. Kung nagawa namin yun doon sa halaga na sinasabi nila, doon sa pininta nila na 600,000, saan namin dadalhin yun? Alam mo naman kung anong katotohanan. Kung may takot ko sa Panginoon, yun ang gusto ko lumabas ang katotohanan. Ito ngayon ang buhay kong sobrang hirap. Hindi kami nagnakaw. Alam mo yan, tumagal ako sa iyo ng 10 years. Wala ako hiningi sa iyo. Ang hinihingi ko lang, yung gusto ko lang makatapos ang mga anak ko. Tulungan mo ako. Wala. Ikaw pa lang ang nagbigay sa akin ng malaking dilubyo sa buhay ko. Kumusta naman kayo? Ito nga po namang problema sa kaso namin. May kasong isinampa sa inyo. Oo po. Itong araw na to, itong panahon na to, ang sinasabi niyo, ito yung panahon na kung saan matindi ang bagyo. Ganon din, alam na buong barangay, lahat Opo. kayo, pati yung mayor doon. Ang akusasyon sa inyo ay base doon, ito yung nagsusumbong sa akin. So, nasaan yung fish pond ninyo dyan? Paano ninyo? Yung fish pond ninyo, tabi nyo lang ba? Medyo malayo po dyan. Magsakay ka pa ng bangka. 5 minutes. Yan ang buong mga barangay, yan sinasabi. Ano yan? Okay, so may mga ibang litrato. Yan, yung kaninong bahay yung sa dulo na yun? Yan yung bahay. May fish pond dyan sa kabila. Fish pond? Nasaan yung fish pond hindi yan? Pero hindi yan sa amin. Halos magkatabi lang. Sa katabi. Yan lang pag halos sa may bubungan na. So, hindi na makita yung fish pond. Buo na yan, mataas na. Opo. So, kumusta man yung fish pond sa kabila? Ubus lahat? Halos lahat po, ubos. Buong panay, sir. Buong panay. Yung fish pond sa inyo, ganun din? Oo, hanggang Opo. dito, sir, ang tubig ko. Okay. So, lumagpas lahat yung mga, nakawala yung mga bangos ninyo kung saan-saan. Opo. Maraming nakita to ng mayor ninyo roon. Ganon. Inikot din po nila yun lahat. Oo. Tapos sa barangay, may record din po. So, rahat ka. Kasi state of calamity that time, hindi ba? Pero yung itong araw na to, panahon to, November to, ito yung November makikita. po yan. So, November, anong mga... November, na yan, October 29 po yan na... October 29. Na tubig. Na tubig, October nung masira 29, lahat. 2022, opo. So, nung November, nagkasunod pa rin uli ng bagyo. November Din. to na naghupa ang November, naghupa ng baha. Sira na yung mga... So, sira na yung mga fish pond nung November. Ganyan ang itsura noon. Diyan malapit yung fish pond ninyo na wala ka nang makita. So, apaw lahat. Nasaan yung mga hipon dyan? Paano yung hipon? At saka, ano ba yun? Lupa lang yun sa inyo? Walang semento sa iyo? Lupa lang po. Saan sagusan ng tubig dyan? Paano kayo pag nagde-drain kayo ng tubig? Saan dumadaan? Mayroon sa convert, sir, nga ano lang. Kina-convert. So lahat yan, covered yan? Opo. Nasaan ba nakatira yung inyong pulis na retiradong may-ari? Nasa bayan na yan o sa ibang bayan? Sa Ibang city bayan, po. sa city po, sir. Sa Libas. Kumusta naman sa libas na magbagyo? Walang ganyan? Walang Wala, baha sir. doon. So bakit may tumistigo sa inyo na kayo'y nagnakaw, kinuha raw, hinarvest ninyo? Yung nagtestigo na yan, sir,
Yung bahay nila, nakatirik din dyan sa lupa ng dati naming boss. At saka alam din po yan nung nagtestigo na dinaanan niya ng baha kasi kahit mismo yung tatay nun, isa rin sa tagabantay ng isang palaisdaan. Pero magkatabi yung palaisdaan ng tatay niya at saka yung sa amin na binabantayan. Para maintindihan ng lahat, Opo. Mrs. Kasi nagdedetalye ka na. Ang gusto kong ipakita sa buong barangay, sa buong bayan ninyo, ganyan ang itsura. Walang naligtas na mga gusto ko. Wala. Eh ano naman tong sinasabing may ninakaw kay mga kambing? Ano pa to? Yung sa Sige. kambing naman po, sir, hindi yun ninakaw kasi nga yung kambing, alangan naman po, sir, na uunahin namin yung kambing nung pag-agato na unang baha kisa sa buhay ng mga anak namin. So inuna ninyo yung buhay, natural. Siyempre, unahin namin yung Sorry buhay na ng lang. anak namin. So namatay yung kambing. Oo, sir. Alam naman niya, sir, sinabi ko naman Alam niya. Nakita ba ng Municipal Agricultural Officer yung lawak ng kasiraan, yung mga namatay, ng mga hayop, dineklara ninyo, pati yung mga nasira ng mga isda at saka mga palaisdaan, nag-report kayo dyan sa barangay? Oo, meron isang record, sir, sa barangay. So meron kayong nireport sa barangay na ito yung ito yung naganap na sira yung inyong fish pond, dineklara nyo lahat yan. Okay, sige, ganito. Sa linya ng telepono ng Barangay Benantuan, Panay, Capiz, si Cap Marvin Bales. Cap, ano ba nangyari dito na naaawa ako rito sa dalawang mag-asawa? Inakusahan sila ng pagnanakaw daw ng mga kambing at saka isda at ano pa ba mga sa fish pond. Pakipaliwanag, Opo. Cap. October 29 po ng ang taas-taas po ng baha, pati po ang syudad na nabahaan po. Base po sa report ng mga kagawad ko nung that time po, lahat po naawasan po. Umawas po lahat ng fish pond po. So walang natira? Dalawang baha po yung dumaan po sa amin, agaton, pati po ang paeng, ganun po. Wala So, po. Lahat po talo. So, lahat ba, marami bang damages bilang ikaw ay ama ng barangay doon sa inyong lugar na na-assess kung sino yung mga nasira, yung mga kanilang mga yan ba'y nagre-report sa inyo sa barangay? Yes, sir. Yes, sir. Bale, pati po mga tanim po, mga palay po. Nadamay po. Ako'y naawa rito sa mag-asawa, sir, kasi sila kinakusahan ng kalang amo na nag-harvest daw ng mga hipon, alimango, at isda, at mga kambing. Ay sinampahan sila ng kasong qualified theft. Ang may-ari po ng fish pond, bali, nagpa-record lang po sila, hindi naman po sila nagsampa ng reklamo. Nagpa-record lang po sila sa barangay na total po nga na nawala sa kanila, mga 600,000 po. Ito yung ginamit sa kanila, 600,000 na qualified. Halagang 600,000 na bangus at hipon. Ninakaw daw ng mag-asawa. Kung yun na nagpa-record na yun, na-record ba, yung losses ba yun, ninakaw. Pero kayo po bilang barangay, ano pong masasabi ninyo dito sa mag-asawa? Nakakasama po ninyo sa barangay, yung may-ari, wala naman dyan sa bayan na nakatira. Opo, nasa Roa City po yung may-ari. Bali po, sir. Ano pong inyong masasabi po? I mean, kawawa naman po. Yung katotohanan lamang, walang labis, walang kulang, walang dagdag, walang bawas. Inaakusahan po ng pagnanakaw yung constituent ninyo dyan, Cap, na nag-aakusa, hindi naman nakatira dyan at nagbigay din ng sinasabi yung ito naman, a certification, yung Municipal Agricultural Officer to the damages doon sa inyong probinsya. Wala naman po akong pinapanigan sa kanila, pero para sa akin po, wala pong sinanto yung yung bahay. Kahit sino po sa barangay namin lahat po nireport po namin dito po sa munisipyo, sa opisina ng agriculture po na wala po nakaligtas. Malaki bang kapinsalaan nangyari? Then ito pong paeng po noong October 29 po na tumama sa amin na tropical depression. Lagpas po sa sa karsada. Lagpas sa concrete pathway po namin. Kaya po ako nagtatanong, sir, para siguraduhin ko lang po yung aking pag-iimbestigas. Pagtatanong ko po, kasi kung talagang umapaw, nagbumaha dyan, kahit na anong konkretong gagawin mo dyan sa fish pond mo, dumaan ng baha, kapag medyo lumagpas ang tubig, lalagpas po yan, maaanod po na madadala po yung mga isda. Kayo sasabihin ko
Yung may-ari daw po ng January 2022 na confine ho siya dahil sa acute appendicitis. Dahil sa sakit, kaya hindi niya natutukan ang kanyang fish pond. Nagulat na lamang daw siya na wala ng kanya mga isda. Kaya naantala ang kanya pagsasampa ng kaso dahil nagpapagaling pa ito. Handa rin siyang harapin ang kasong isasampa laban sa mag-asawa. Makiusap po kayo sa kanya ngayon. Sige na. Sige, kausapin niyo siya para mapaliwanag niyo dito. Sige, umapila kayo para sa kanya. Baka dito, sige, sabihin niyo. Boss, nandito po kami ngayon sa kay Sir Ventolfo. Humihingi po kami ng tulong sa kanya na makausap po kayo kasi sinubukan po namin kausapin kayo. Tumawag kami sa inyo, kaso lang sinabihan mo po yung asawa ko na pag magpagkita, isang bala lang siya. Kaya natatakot na po kami makiharap sa inyo. Isang bala? Opo, sir. Okay. Alam nyo naman, boss, na yung inaakusan yung hinarbis namin noong, nag-start noong November 8, 2022 hanggang November 20, 2022. Alam nyo naman po, nakatatapos lang ng baha. At saka alam nyo naman po, boss, hindi namin yan magagawa. 10 taon na po yung asawa ko na nagtatrabaho sa inyo. Nakikiusap po kami, alam nyo naman po yung katotohanan. At saka naging inspirasyon rin po namin yung mga sinasabi nyo po sa amin na dati tagakuha lang kayo ng mga shells sa ilog para ipag-deliver doon sa may mga palaisdaan din nung maliit pa kayo. Kaya yun, boss, ang kinukuhaan namin ng hugot na mapatapos namin yung mga anak namin sa mabuting paraan kasi kayo rin mismo nagpapayo sa amin nun. Bakit ngayon, boss, nung umalis yung asawa ko sa inyo, bakit bigla nyo pong sinampahan ng kaso? Pwede nyo naman po kami kausapin eh. Tatanong ko lang naman sa iyo, bakit naman, Johnny, umalis ka dito sa... Kung ikay pinagkakatiwalaan, hindi mo inisip ba na baka mapilay? Malaman ko, sir, hindi mo na, sir, nag-usap mo na kami. Okay. Pinayagan ka ba? Pinayagan niya ako, sir. Parang tingin ko, mahal ka ng boss mo. Mahalaga yung ginagawa sa boss mo. Baka hindi mo lang masyado kilala ang boss mo. Baka siguro gawa ng pag tumatanda, nagiging irritable, sigurado, dahil ikaw na pinagkakatiwalaan ng business niya. Hindi ba naisip yun? Alright, sige, ganito na lang. Sa linya ng telepono ang boss mo, no? Si Loremo Buhat. Sir, narinig mo ba, mahal naman kayo ng inyong amo sa mga tao, sir. Natatakot nga lang sa inyo. Ang sa akin, sir, ano bang issue natin dito? May takot lang sa inyo, sir. Kung titingnan, mahal po kayo, sir, ng inyong mga tauhan. Takot lang. Sir, siguro kung takot sila sa akin, sir, hindi kami nagtagal po so long of years. Yun nga, sir. 10 years daw po, sir, nakatagal sa inyo. Kung mahal niya ako, sir, hindi siya magsabi ng ganyan. Hindi, sir. Ito pa, sir, pag bumalik siya, sir, tatanggapin nyo. Tanong ko lang naman. Sir. Kung bumalik ba siya, sir, sasabihin sa iyo, kunyari, Sir Loremo, babalik ako sa iyo, patawarin mo ako, pwede ba tayo uli magtrabaho? Nagpunta ako, sir, na bago ako mag-file ng complaint, okay. nagkuha ako ng barangay clearance. Okay. So pagkuha ko, binigyan ako ng tito niya ngayon, pamilya, mag-prescase niya sa ng mother niya. Sabi niya sa akin, kumpido, areglo na lang daw. Aregluhin, sir. Hindi ba pwedeng aregluhin? Nagmamahala naman po kayo. Hindi lang kayo nagkakaintindihan, sir. Hindi na po, sir. Ang batasan, sir. Anong gusto mo, sir? Mapapatawad mo ba itong mahal naman kayo na mag-asawa? Hindi ko na, sir, kaya, sir. Hindi mo na kaya. Mamatay ako sa kanya. So, anong gagawin natin, sir? Parusahan natin para medyo matutong leksyon. Ganun ba? Dahil umalis sa'yo. Hindi, sinabihan ako sila ng barangay captain na areglo. Pwede ba natin, Mang Loremo, areglo? Bisitahin kita yan. Gusto mo? Aregluhin ko na lang kayo. Hindi, wag, sir. Ganito ako. Hindi, kasi punta ako dyan. Sige. Ayusin ko na lang, sir, para sa inyo. Naawa naman ako sa iyo, sir. Sir, yan ang sabi ko kahapon sa iyo, sir. Sige, ganito na lang, sir. Puntahan na lang kita, sir. Gusto mo? Bisitahin kita? Ha? Para makita. Sige, pero pagpunta ko dyan, sir, nakita. Ngayon pa lang, sir, naawa na po ako sa iyo. Hindi sila na magatutuhanan, sir. Sige, sir. Relax po kayo, sir. Baka Okay, ganito, sir.
Naintindihan ko po, sir, nagiging madamdamin po kayo. Naawa ako sa inyo sa karamdaman na meron kayo. Naawa rin po ako, sir, kay Janet at kay Marisa. Pareho naman po kayo nag-iiyakan. Parang nakikita ko, sa inyo po, kailangan nyo rin patawarin itong si Janet sa Marisa. Sila naman ay natatakot humihingi ng kapatawaran na wag naman ganun, sir. Kasi idol po nila kayo Marami po silang natutunang mga hugot, sir, na mga inspirasyon na nanggagaling po sa inyo. Sir, binigyan ko pa ng pera yan. Yun na nga, sir. Pasalamat sila, sir, na sabi nila na kapag naihaho nila, kung hindi po sa inyo, sabi nila, sobra silang paghanga at idolo po kayo, na inspirasyon po kayo. Hindi, gusto ko lang, sir. Anong gusto nyo, sir? Ang maabot, sir, ang gusto ko lang, kasi sinabihan ako ng tiyo niya ang region. Sabi ko... Hindi ba natin pwede saan areglohin? Ako na mag-aareglo sa inyo, sir. Bisitahin kita. Medyo pasyal-pasyal tayo dyan, sir. Tingnan natin. Yun nga, gahapon, sir. Sige, kung sakali, sir, medyo... Sige, relax. Kung sakali man, sir, medyo hindi ako nakapag-desisyon na bisitahin kita riyan. Hingi ako ng patawad sa iyo, sir. Patawarin mo ako na... Nakatulog, sir. Sige, ganito, sir. Kung sakaling nasaktan ka dahil... Hindi ako daw patawarin mo na rin ako, sir. Nakalimutan ko. Sige. Ako, humihingi ako ng kapatawaran sa iyo na hindi ko agad na isipan na dapat sabi mo, punta ka rito. Wala sa isip ko. Kaya hindi ko naisip. Ngayon ko lang nakita, sir, na ayun palang sitwasyon mo. Pasensya na po kayo. Hingi ako ng patawad. Pumunta kayo para makita mo ko na nung... Sige, sir. Nakahanda po akong makita po kayo at alalayan kayo. Naaawa po ako sa istorya ninyo. Humingi ako ng patawad sa iyo. Pupunta ka dito, sir. Pupunta ako, sir. Okay, sige. Puntahan kita. Wala problema, sir. Sige. Pwede mo ba ako mapatawad, sir? Hindi, usapan natin kasi na-file ko na ang kiyas. Sa akin, sir, humingi ako ng patawad sa iyo kasi hindi ka agad kita na nakapag-desisyon na pupunta ako riyan. Na-file ko na sir ang kiyas. Hindi ba natin pwede, sir, na parang dito sa dalawa, patawarin mo na rin, ako na rin makikiusap para sa kanila, dadalhin ko sila sa iyo, parang mga anak, hingi ng patawad, siguro, sir, isang ganun mo lang, cease and desist, then medyo i-atras mo na lang, sir, alang-alang po rito, malapit ng Pasko, sir. Anong gusto ninyo ngayong Pasko, sir? Anong regalong gusto ninyo pagpunta ko riyan? Ay, wala na si problema, sir. Hindi, sir. Marami akong gustong dalhin dyan. Gusto mo bang... Wala problema, sir. Gusto mo, sir, dalhin kita sa Maynila at pasyal kita rito. Ako nang sasagot ng eroplano, pamasahe sa hotel. Ikot tayo dito, sir, para medyo ma-relax ka ng konti. Sa tabi ng aming yung studio, marami po rito. Meron dito diyan sa katabi natin. Gusto ko lang, sir, na Hindi, sir, sandali muna, sir. Meron po ako, sir, doon sa kabila, Heartbeat, dito sa kabila, classmate. Diyan, Tito, sa tabi natin? Ha? Adonis, mamili lang po kayo, sir. May Adonis, Heartbeat, at saka nandito po sir ang classmates. Turo nyo lang po, sir. Turo nyo, pasukin natin yan. Akong bahala sa iyo, sir. Yes, sir. Sir, thank you very much, sir. Okay. Sinabi ko na yan, sir, sa isang reporter. Wala na akong problema sa buhay ko, sir. Nag-graduate ako for 33 years sa police. Okay. Naintindihan ko nga, sir, na kayo'y retirado. Ano po bang ranko po ng kayo po'y nag-retire, sir? Kaya ang sinabi na naman ako sa kanya, anong iran after ko pa dyan? Okay. Sige, sir. Ganito na, sir, Mapapatawad mo ba, sir? Itong dalawa, ako nang hinihingi ng patawad para sa kanila. I-atras na lang natin, sir. Kasi problema, pero ang ginawa sa akin, kailangan sila. Sige. Humihingi ng patawad sa iyo, sir. Pambihira naman kayo, sir. Kung namatay ako, sir. Hindi ka mamamatay, sir. Wag muna, sir. Patawarin mo muna to, sir. Bago yung sinasabi mong kayo papanaw, kung desidido po kayo, mauna po kayo. Pero wag niyo sasama po ritong dalawa. Patawarin niyo muna, sir, bago po kayong gusto ninyo, kung gusto ninyo mauna. Pabayaan lang muna sila, sir. Gusto mong bigyan ng leksyon itong dalawa, sir? Sir. Okay. So, wala po kayong puwang sa inyong puso na patawarin itong dalawa?
Yan ang sagot ko sa chairman ng barangay chairman. Yan, so gusto mo sir, parusahan sila na dapat matuto, parang ganon. Oo, para yes, sir. So kung ganon sir, binabawi ko na yung Adonis na hindi natin puntahan, tsaka Heartbeat at tsaka Classmate. Hindi mo sila mapapatawad, tutulungan ko na lang po sila na ganito na lang po sir, tutulungan ko silang, maninindigan po ako sa kanila, total ayaw mo magkaroon patawaran, lalaban na po kami sir, tatayo ako sa kanila. At ilalaban ko po sir, patutunayan ko na ang mayor at barangay at municipal agricultural officer na bagyo, hindi po pwede magnakaw ang taong nasa lanta ang sinasabing fish pond. Ngayon, patunayan mo sa hukuman ang sinasabi mong pagnanakaw kung sino ang ninakawan. Ngayon, dahil ayaw mo makipag-areglo, di sorry na lang, hindi kita kaibigan. Dito tayo ngayon magtutuos. Walang puwang ang sino man sa ating lipunan na ito'y manaig yung abusado sa inaabuso. Walang puwang ang sino man na merong naabuso at may nang aabuso. Diyan ang papel ko. Ako'y handang makipagkaibigan sa iyo. Pero kung gusto mo talagang laban, lalaban ako para sa kanila. Bahala na sila. Well, bahala ka na rin. Ako'y tatayo sa kanila. Hindi ko papabayaan sila madidihado. Total, sabi mo naman, alam ko naman, SPO10 ka, dating pulis, Loreto Buhat. Ay, magbuhat ka pa ng bangko, okay lang sa akin. Sa akin lang dito, kinausap kita, nagpapakumbaba ako sa'yo, matigas ka pa rin, gusto mo silang parusahan? Pues, subukan mo. Hanggang dito na lang po ako. Adios! Tigil. Larga! Wala kang kwentang kausap. Okay ba sa inyo? Labanan yan. Kap, nandiyan ka ba, Kap? Opo, nakikinig po ako. Narinig mo yung putok sa buhong SPO10 na polis na yan? Opo, opo. Humanda ka, certify mo to. Pupunta ako riyan, pati kay Mayor, at sisiguraduhin natin, hindi pwedeng manaig yung abusado. At ayoko na may puwang may pang-aabuso, tumayo ka sa gilid ko, wag doon sa mga taong ewan. Opo, sir. Opo, Doon lang sa tama. Walang labis, walang kulang. Totoo. Atin ko ng kasinungalingan. Doon sa mga inarte pa iyak. Hindi ko pupunta. Pero hindi kayo yun. Yun yung isa. Kayo okay lang. Higit sa sumbungan, investigahan, at anumang drama. LOL! Laugh out loud. Sino niloloko nyo? Higit sa sumbungan. Nag-iimbestiga po kami. Nag-iimbestiga kami. Ano mga reklamo, makikiusap kami. Pero pag medyo lokohan, kaya ko naman laruin yan. Lingwahe ko rin yan. Ay, ayaw ng solusyon at gustong ewan, kaya ko naman, ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. Ang isang pambansang sumbungan may tatak ng bubuysit, ng iinis din. Sa nag-iinarte. Wala pong puwang yung mga nag-iinarte at abusado. Dito po, tatak! May tatak po ang serbisyo, may tatak po ang tulong. Sinisiguro ko po na hindi po pwede yung mga ganong klase, nakiusap po tayo. Nakita nyo na po. Nakahanda na po kami. Tulong. Serbisyo. May tatak. Tatak. Bitag. Tatak. Ben Tulfo. Ako po si Ben Tulfo. Inuulit ko. Ben Tulfo. Tatak Tulfo. Ito po yung hashtag ipabitag mo.